Ano mga kaibigan ha? Second straight time ang ating VP Sara bumanat na naman. Inisa-isa niya ang mga nag-react sa kanyang naunang press conference kung saan sinabi niya na talagang gusto niyang putulan ng ulo si BBM nung hindi binigay ang relo at ininsulto pa, inimbaras pa yung kadete doon sa graduation ng PMA. Abay, nakapagtataka, no? Mantakin nyo, pinurusahan pala yung kadeting yun. Samantalang yung kadeting yun naman, umaasa lang na gagawin ni PBBM yung ginawa ni PRRD na buong pusong ipinigay ang relo sa isang kadete na nagagraduate sa PMA dahil nga, abay sila, ibang pinupuhunan nila para sa bayan. Buhay ang kanilang pinupuhunan para sa bayan. Ano ba naman nga naman ang relo, no? Kapalit ng buhay ng mga PMAers, no? Pero ayan po, no? Talagang inisa-isa nila. Puro un. Unbecoming. Ano pa ba yung mga sinabi nila? Ang daming mga un. Sabi nila, nako, puro un kayo. Well, anyway, ang sagot naman ni Inday Sara Duterte, kasi hindi ako gaya ninyo. Hindi siya trapo, no? Siya talaga, kapag nakipag-away, makikipag-away siya, no? Pero ang hindi niya gusto nga yung mga nasa administrasyon ngayon, yung mga loyalista ni PBBM at mga dilawan, kung grabe mang mambato sa kanya, pero kapag kumagat naman si Inday Sara at talagang tatanggapin ng hamong makipag-away, abay, nagagalit. At ngayon, ang tinatawag nga Brenda daw ang ating VP Sara. O anong tuloy na nangyari? Na matagal nang nalibing sana yung issue ng pa-drug test ni PBBM. Pero dahil tinawag nila na mentally unstable at dapat magkaroon ng psychiatric assessment ang BP Sara, anong ginawa ni BP Sara? Tinanggap! At ngayon, PBBM, dahil sarili mo mga kakampi, pati na yung iyong anak at pamangkin ay nagreklamo tungkol sa mental state ng ating VP, kinakailangan tanggapin mo na ang hamon ni VP Sara at sabay na kayo na hindi lang magpa-drug test, magpa-neuropsychiatric exam pa. Aba, importante yan, ha? May duda na nga sa pag-iisip ng presidente. Ngayon, babatuhin pa ang VP Sara. Abay, baka maging presidente niyan ay si Chis Escudero. Ano ba yan? So, kampante naman ako para sa ikabubuti ng bayan. Nako, sigurado ako si PBBM dahil hindi siya bangag ay tatanggapin ng hamon na magpapa-hair follicle test na kasabay pa ni Inday Sara Duterte. Aba, si Inday Sara ha, hindi lang hair follicle test ang tinanggap ha, pati pa yung neuropsychiatric exam. At hamon din niya yan sa mga young guns. Pwede ba, wag na nating tawagang kung ano-anong mga young guns yan. Young goons! Dahil ang mga goons, talaga naman alam natin kung ano nagpapaandar sa kanila. Ako dyan po sa kamera. Kadatungan ang nagpapaandar sa lahat dyan sa kamera. Kaya nga po ako ngayon nag-iisip Bagamat ako po ay abogado at talaga nakikita ko kung anong teorya sa pagkakaroon ng isang legislatura na gumagawa ng pulisiya, ang problema po ngayon talaga, ang Kongreso ngayon, ang pugad ng korupsyon. Tingin ko, bago natin mapapalakas ang iba pang institusyon natin sa ating demokrasya, kinakailangan buwagin muna itong Kongreso dahil masyado na po talaga ang naging problema sa korupsyon dyan. Mantakin nyo from 5% sa kalye, 10% na SOP. Ngayon, nagiging kalahati na napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatongs. Paano naman magpapatuloy yan? No? Kaya tuloy, napakamakapangyarihan ngayon ng mga senatong at congressman, lalo na pag budget season. Kasi alam nila na kapag hindi ibibigay ang gusto nila, talagang ipapakontempt ang mga opisyales ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero alam mo, isa dun sa hinangaan ko sa sinabi ni Bibi Sara ngayon, siya talaga hindi nagwawala, kundi talaga ballistic na kasi pati yung mga tao niya, tinitira. Aba, they should pick on someone their size. Kung gusto nilang mititirahin, ando naman si Bibi Sara, humaharap. O, nakikipaghamunan, gusto niya ng laban, ito ko, makipaglaban kayo. Kaso, ginagawa ng mga duwag dyan, imbis na makipaglaban frontal kay Inday Sara, abay, dinadawit ang mga tauhan ni Inday Sara. At yun naman talaga ang kahinaan ni Inday Sara na ayaw niya na binabaling ang kanilang mga banat kay BP sa mga tauhan niya. Kaya nga hindi niya maintindihan. Kaya nga siya nagpunta na sa Kongreso
na doon sa budget hearing para sagutin sila ng lahat ng pula, ibato na ng ibato. Binato naman lahat. Wala naman nag-censor sa mga maaasim at maanghang na mga pula kay BP Sara. Pero bakit pati mga tao niya gusto pa nilang saktan, no? At yan ang tunay na leader kasi talagang pinangangalagaan niya yung mga tao niya. Naalala niyo ha, doon sa mga hearing sa Kongreso, siya lang mag-isang umapirdo dahil ayaw nga niya na idamay pa ang mga tao niya. Pero hindi. Siguro alam din ng mga senatong na yan, ng mga congressman na yan, na ang weak spot ni VP Sara ay kapag babanatan yung mga tao niya. No? Kaya binanatan pa rin ng mga tao niya. No? Naku, nakita ko kung paano nila lapastanganin yung USEC niya na si POA. Tapos yung dati niyang spokesperson din, no? Nakalimutan ko yung pangalan, no? Yung kaklase niya sa San Sebastian, no? Pero yan po ang leader. Hindi nang iiwan ng tao, no? Kung hindi, siya pa nang aako na ako ang birhen niyo, wag ang tao, mga tao ko. Pero duwag eh. Duwag yung mga nasa Good Government Committee, yung mga nasa Budget Committee, humarap naman si BP Sara, pero tikom ang mga bibig. Di ba? Well, anyway, so yan po ang hamon ha. Maraming salamat. Naku, maraming salamat sa mga pumula kay BP Sara. Nakalimutan na ng tao yung polboronic video at yung panawagan na mag-drug test, hair follicle test. Dahil sa inyo, mga young goons at kung sino-sino pa, bumalik ang diskurso sa magpa-drug test na tayo ngayon. Dahil habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction ay sakit. Kung ang Vice President ay hinikayat nyo na magpa-neuropsychiatric exam, bakit hindi natin unahin ng Presidente? Ang Presidente ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin pupuntirahin ang spare tire? Nandyan pa ang Presidente. Unless aminado sila na talagang baka nga magpapalit as President si BP Sara dahil alam nila na mayroong karamdaman ng BP ang ating PBBM. Dahil nga ang drug addiction na isang serious medical condition. Sang-ayon po yan sa American Medical Association. O, di ba? Maraming salamat dahil balik ang diskurso sa tamang diskurso. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Pero kinakailangan sagutin at ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. O, dating kakalimutan ha. Hindi po tayo makakaiwas sa problema ng bayan na kahirapan kung wala sa tamang pag-iisip ang presidente. Hindi po tayo magkakaroon ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo kung ang mga dayuhang namumuhunan ayaw pumasok sa Pilipinas dahil inaaway natin sila. At ang gusto nga natin ay magkakaroon ng pera at sa panig ng bansa na pinakamalaki ang pinamumuhunan sa iba't ibang bansa na mga karatig bansa natin. Ang sa akin po, bakit ba hinihiwalay kasi larangan ng foreign policy at ng economic policy? Hindi ba dapat ang foreign policy in harmony with our economic goals? Kung gusto natin na mas maraming mga trabaho, kinakailangan mas maraming nangangapital. Ibig sabihin, yung ating foreign policy, iniinganyo natin yung mga tried and tested na nag-i-invest na maging matalik na kaibigan imbis na maging kaaway. Pero ngayon po, tinuturing natin kaaway yung number one na nagbibigay ng foreign capital sa mga karating bansa natin. Kaya nga po kung napansin nyo sa ASEAN, ha, Pilipinas lang ang naglabas ng issue ng ASEAN. Lahat ng ibang bansa sa ASEAN, tikom. Lahat sila minamabuti na palakasin ang kanilang relasyon sa China. Ang Pilipinas lang po ang sintunado. Dahil nga po itinanim sa ating mga isipan na mga Amerikano ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Pero nasaan po? 2 billion ang ininvest nila sa Malaysia lately, no? Billion-billion ang ininvest nila sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia except the Philippines na nagpagamit ng teritoryo para maging base militar nila. Bakit tayo pumapayag na ganyan? Ewan ko nga po. Kaya nga po, ang sabi ni Inday Sara, drug testing ang solusyon. Dahil sa tingin ko naman, kung nasa tamang pag-iisip ang mga liderato natin, alam ang gagawin. Alam na kinakailangan in sync ang ating foreign policy sa ating
economic development goals. In any case, ngayong pangalawang beses na bumanat ang Inday Sara, no? Siguro naman talagang yung kanyang pagbanat ay pagtanggap na dun sa hamon na maging leader ng oposisyon. Pero kinakailangan, sabihin pa rin yan ni Inday Sara. Hindi po pwedeng let's take it for granted at implied lamang. No? Kinakailangan sabihin niya, tinatanggap ko ngayon na ako na ang leader ng oposisyon at dahil ako ay leader ng oposisyon, heto ang aking plataforma de gobyerno. Unang-una, yung solusyon sa problema ng pagkagutom at kahirapan ng ating mga kababayan.